Pero kung kayo yung papipiliin, mas gugustuhin nyo ba yung standards or ways nung mga magulang ninyo kung paano sila nagligawan dati? O yung sa Ngayon ninyo na. ngayon? Siguro, Sa trend ninyo ngayon? ako mix. Kunyari ako lalaki ako. May babae ako nakasulatan sa ibang bansa. Ibang bansa? Ibang bansa. Oo. Alas, Hala, iba bansa pa yung Oo, ano tapos yun. ang gagawin. Susunod- Tapos yung susunod na na sulat, usapan may nyo, kasama may ng kasama ng picture. picture. Yeah. Hi guys, welcome back sa ating podcast. Ministry Matters. Ako nga pala si Kuya Ren. Rain? Twinkle? At Jack. Yeah. Ayun, welcome back Jack. Welcome sa ating guest. Yan. Talagang sinulit natin yung Oh. yung panahon kasi syempre papalis na naman si Jack kaya Kabilang pumunta lang talaga siya dito para mag-guest sa podcast natin. Kaya maraming salamat at nakasama uli natin siya sa ating Tama. podcast. Ayan. At yan, pinapasalamatan din natin yung mga viewers natin na patuloy na nagsusubaybay sa atin. Sa different platforms natin, yan. Marami din tayong nagain na followers, subscribers. Ayun. Yan, ang topic nga pala natin is about the dynamics of modern relationships. So, parang yung last episode, parang rin siya, connected. Pero ngayon, comparison siya between nung older generation pati ngayon Modern. generation, Modern which is generation. yung Gen Z nga. Grabe Yan. na. Hindi ka naman Para nakakahiya. maka-order ka naman. Nakakahiya sa old generation na. Dapat kasi ko nagkasama pa tayo ng mas old pa sa atin para hindi tayo yung ano eh. Lugi tayo. Pero ayun, sige bago tayo magsimula ng tuluyan tayo muna ay mag-pray. Makapangyarihan Diyos na nasa itaasan ka ng kalangitan, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito. Maraming salamat Ama sa time na ibinigay niyo po sa amin. Ganun din po sa programang ito. Tulungan nawa bawat isa, gabayan sa lahat ng aming mga pag-uusapan. Nawa po ito ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Ganun din po mag-benefits ang aming mga tagapanood. Mali po salamat. Patawarin nawa kami sa mga kasalanan na aming nagawa sa pangalan ng Panginoon sa Jesus. Amen. Amen. Alright. Ano nga ba yung pagkakaiba ng relationship sa dati? Parang parang dito yata kayo mabubuka. Kung mayroon pa talaga or magkakabukingan dito. Ano ba yung yung napansin natin, yung mga pagbabago nung relationship dati? Paano siya nag-evolve? Oo, nag-evolve. Kung ano ba yung napapansin natin. Kumbaga yung mga dati pa, yung mga ate-ate pa natin siguro or kung may mga tita-tita tayo na nakikita pa dati. Ano ba yung tingin nyo na nawala or nagbago sa panahon niya? Ano yung napansin mo? Napansin ko sa ngayon, mas pabata ng pabata yung pumapasok sa isang relasyon. Mm-mm. Unlike before. Then, isa pa sa napansin ko is dati yung relationship is more on sa kanila lang. Hindi masyadong private. hayag. Yeah. Mas may privacy yung relationship nila. Unlike na masyadong out ba or makikita mo na may mga PDAs na tinatawag. Mas marami ba ngayon? Mas parang feeling ko mas madami ngayon eh. Mas Oo, marami nas ngayon dahil napapansin. napapanood Hindi natin kasi, sila eh. Oo. sa social media kasi para kasi naging laki talaga Like, ng nagiging norm. naging influence talaga. Mm. Sa bagay, siguro yun yung compare dati, no? Na parang pagka magka-relasyon kayo, saktong makakalabas lang kayo, tapos nood sine. Parang hindi talaga ganun yung ngayon kasi parang naging normal yung yung talagang, yung yung masyado kayong close sa isa't isa, tapos nakikita ng mga tao yung mga ginagawa nyo, holding hands or Another thing na napansin ko is lahat yung ipinapakita nila. Kung ano yung mga ginagawa nila, ano yung Problema. goals nila to travel dito. Kumbaga, expose yung relationship nung dalawang tao. Dahil yun na nga yung in ngayon. Ito yung pinapakita nila kung gaano sila ka-sweet sa isa't isa. Pero di natin alam kung ano yung nasa likod ng mga yun. Pero kung kasi ang pinag-uusapan natin yung nasa social media eh. Pero sa sa experience nyo, kunyari sabihin natin sa mga kaibigan nyo or sa kamag-anak nyo. Akin kasi napansin ko lang dati talaga. Hindi ganun yung alam niyo yung sweetness na yung sa ngayon, yung parang talaga ganun talagang yakap-yakap, di ba? Dati. Hindi, ngayon, di ba? Di ba ngayon. ganun? Kahit Mas sweet ngayon. mas sila, parang mas Clingy. PDA talaga ngayon, mas clingy, mas nakikita talaga. Pero kasi dati, parang yung holding hands pa nga lang kahit na kayo na. Ano na yun? Hindi naman, Issue hindi agad? naman sa pinagbabawal, no? Nung sa Nakailang pa. yung sa siguro sa amin, sa mga age namin, na nung pwede na kaming magkaroon ng
karelasyon yung mga age namin. Pero kung sa mga dati-dati pa kasi yung mga talagang siguro mga tita-tita or sabihin natin mga ano na, medyo mas mahigpit eh. Oo. Parang nadala pa kasi yun, yung ganong bilang isang kunyari dalagang Pilipina, 'di ba? Alam naman natin yung mga dati pa na hindi mo pwedeng basta-basta hawakan lang yung kamay ng babae basta-basta. kasi pagka ganun may mga ano yan, papakasalan mo na yan. Kumbaga Oo. malalim na ano na yon, malalim na part na ng relationship pag Oo. nahawakan mo na yung kamay ng Kamay isang na- babae. Oo, lalo Kamay pa. Oo, Ganun. Grabe. Tapos sa panahon naman namin ni Red, kung ganun kahigpit noon, sa panahon naman namin, ang napansin ko naman, mas discreet. Discreet din. Kumbaga, halimbawa, pag magpupunta sa church, hindi kayo magkatabi hanggat maaari. Kasi yun nga iniiwasan na magkaroon ng public display of affection na makikita ng mga mas nakakabata. Tapos yun yung kumbaga mas, yung sa kanila ba, parang sa kanila, oy, okay to parang magiging Kumbaga, normal parang na lang. normal Parang lang gusto mo to lang. Oo, parang Parang pagdating- ikaw na i-encourage ka na, gusto ko na rin makipagrelasyon. Parang Kasi ganon. okay lang sa kanila eh. Ganyan pala Ayun. yun, no? Ang sarap pala nun, sweet-sweetan siya. Kasi ganun talaga, ganun yung nangyari. Pero, nung sa time nga namin, yun nga, parang minsan, pagka, kunyari, dadalaw ka lalaki, dadalaw ka sa babae. Pagdating doon, syempre, mas formal ka, tapos hindi basta-basta na, kunyari, minsan, kahit na magkahawak kayo ng kamay, tapos pagka may dumating na kamag-anak or nakita, minsan nagbibitawan pa yan. Hindi katulad ngayon hindi katulad ngayon na pagka nasa bahay na, kunwari napakilala na sa magulang. Pero sa ano naman to, sa social media ko lang naman nakikita, yung parang sobrang open na open ka sa magulang na parang feel at home ka doon, 'di ba? Hindi 'di ba ganun naman sa ngayon, 'di ba? Sa mga siguro sa mga friends niyo kasi Term in-expect pa namin. kanina doon, legal na. Oo, pagka legal na parang ano na feel at home na kulang na lang doon na lang tumira. Tumira. 'Di ba? Parang gano'n eh. Gano'n yung nakikita ko na sa ngayon na generation, tama ba? Gano'n ba yung mga nangyayari? Kasi sa amin hindi pa pwede yung gano'n eh. Or hindi lang namin na exercise yung gano'n na sobrang ano, 'di ba? Sa inyo, Jack, gano'n. Naging gano'n ka ba? Actually, yung relasyon namin ni Bong is patago kasi talaga yun. Kaya hindi Kasi talaga. yung mga magulang ko, hanggat maaari, ang inaano talaga nila sa akin is dapat bago ka makipagrelasyon is matapos ka muna sa pag-aaral mo. Which is tama nga naman. Pag natapos ka sa pag-aaral mo, makakapagtrabaho ka, makakapag-focus ka doon sa relationship ninyo. Instead of nag-aaral ka, paano ka makapag-focus sa pag-aaral mo? Meron ka pang isang relationship na Kumbaga multitasking two things. which is hindi mo magagawa yun bilang estudyante or bilang bata. Parang nakafocus ka na nahahati yung attention mo. Ako sa bagay, ganun naman talaga lang ngayon. Pero kasi sa napapansin ko din naman, hindi naman siya parang yung sa age naman ng nagkakaroon ng relationship. Kasi minsan, nung sa time natin, mayroon din naman mga high school pa lang na meron ng mga puppy boyfriend, love. girlfriend. And actually, hindi talaga sila na talaga na Serious? serious talaga na relationship. May ganun naman. Tapos, kasi minsan naiisip, ako, minsan tinitignan ko na sabi ko, parang yung mga bata ngayon, bata-bata pa nito, jowa-jowa na sila, may mga ganun. Saka wala. I'm not. Bitter lang pa rin. Sabi ko, kasi, nagjo-jowa na babata-bata pa. Pero pagka tinitignan ko yung age, or kasi yung school na lang, yung ano na lang, kung anong year na nila. Pag tinitignan ko, ay oo nga naman Kasi nung time namin, nung mga second year pa lang ako, first year pa lang ako, yung ibang kaklase ko may mga jowa na. Elementary pa. Oo naman. Totoo. Meron naman talaga. Parang hindi naman siya naging nawala. Parang sa akin, same pa rin naman. Kaso lang, ang pinagkaiba kasi dahil nagkaroon tayo ng technology, na alam mo yung ang dami mo na nakikita. So, dati sa inyo, yung nagkaka-relationship na yung mga elementary or high school nga, hindi gaano ka-serious tulad ngayon? Hindi lang nalalaman minsan. Parang malalaman mo lang na sila pala kasi tropa mo. Ganon. Pero kasi ngayon kasi madali
Pag nakita mo sa sa Facebook, Binayday. may day. Yeah. Pag minayday ka na, batang-bata pa. Alag. Noon kasi, yeah. Property ni mga ganon. Sisigundaan ko yung sinabi ni Ren. Malalaman mo lang na magkarelasyon yung dalawa kapag ipinakilala ka na dun sa kaibigan at saka dun Oo. sa sa pamilya. O kaya Sa chismis. ngayon kasi, pwede rin. Sa ngayon kasi, ang napapansin ko, once na, mutual friends niya yung magulang mo, and then yung yung papa mo, may na, kumbaga parang gets na yun sa ngayon na, meron silang connection na may hacking. mas, mas malalim. Ginagamit din talaga yung social media ngayon kasi yung mga couple DP. Yun nga. Yun Nagko-couple, doon talaga nalalaman, nagkakabukuhan. Kumbaga kahit na, sabagay, siguro kaya naman pinost kasi gusto nilang makita na sila, di ba? Para property of may mga ganun pa. Pero yun nga, sa dati kasi hindi kasi ganun hindi ganun. Makikita mo na lang sila minsan, pag-iisipan mo pa sila na ba? Diba? Pero ang pinopoint ko na yung relationship dati, meron talaga mas bata pa na nagkakaroon ng siguro masyado lang nalahad ngayon or sabi natin mas madami kasi syempre nakikita natin sa social media nga na ang dami talagang mga bata ngayon na nagjojowa-jowa. Nainggit na. Oo, na ang aga pa nagkakaroon na ng jowa, 'di ba? Pero kung titignan natin, kung babalik tayo sa parang ewan ko, parang di ko alam, parang madali ba ngayon? Kunyari, Ang parang, slow phase kasi ng parang relationship or courtship dati, 'di ba? Parang hindi ganun biglaan yung mga yun nangyayari. nga. Ang inisip ko, mabilis ba ngayon pagka nagligaw ka? Ngayon kasi pag nilike lang yung story mo, kaya nga ganun, di ba? May parang may behind Ay, meaning oo. na pag nakafollow siya sa'yo, sa lahat ng pictures mo, nakalike siya, ibig sabihin, pinapakita niya na interested ka Kaya may doon. mga Unlike nung panahon namin, talagang mag-e-effort yung lalaki na na gusto o ligawan niya or magpakitang gilas siya doon sa babaeng gusto niya. Ngayon, simple lang. Isang click mo lang. Chat-chat na lang O kaya gabi. nakita mo sa mutual friends, o kaya suggestions, ay pogi, chat ko nga. Oo, Gano'n. gawa. Ay, ganun kasi kwento sa akin. Basot. Pero naman, di ba? Yun lang yung isang napansin ko sa social media. Pero gusto ko lang malaman, parang may time frame yung panliligaw sa time namin medyo matagal pa rin naman kasi kahit sa school lang, kahit wala pang Facebook noon, di ba? Syempre. Beeper pa lang. May beeper pa, pero hindi ako nagkaroon nun. Medyo mas matanda na yung beeper. Dati kasi, syempre, pag manliligaw ka talagang personal. Pupuntahan mo siya or love letter. Madami nagpapadalsahan love letter dati. Wow. Oo. Ganun ako kamabenta. Diba? Anong nangyari ngayon? Baka center ka lang. Next. Ayun nga. Dati kasi may time. Parang matagal. Pagka kahit naman liligaw ka, yun nga, personal na panliligaw. Medyo may nagpapaano pa yung babae. Ngayon ba mabilis ba pagka nagkagustuhan? Kunyari sa chat-chat lang. Sige. Depende kasi sa girl din kung ganun siya. Pero mostly, ganun na nga talaga. Mostly. talaga. Parang mga 1 month. Kunyari, sabihin natin ganito senaryo. Kunyari meron kayo. Magkaibigan sila ha. Kilala. Classmate na lang, ganun. Tapos, biglang nagtapat to si chinat hi. Paano ba pansin ko, pag magkakilala na kasi kayo sige, go na. Wala nang parang courtship. ganun. Hindi na Ganun ba? nagpapaligaw. Kasi ganun. kilala niyo naman. Pag nag-chat. Pag nag-confess, tapos mutual feelings pala. Sige, tayo na. Oo. Tayo na lang. May mga ganun talaga na Ganun talaga. hindi na umaabot na ng isang araw. Hindi kasi sa time namin, kasi sabihin natin high school Sa high school kasi, sa amin, hindi uso yung ganun. Wala pang ganun na, ganun kabilis. Yung parang kahit nasa Kahit magkaibigan? Oo, kahit tropa mo yan. Ito yung mga May ilan? may pa rin kasi na yung mga babae dati na Sa amin- magpakipot ka. Yeah. Hindi naman actually magpakipot. Kumbaga, hard to get, ayaw lang namin hard to Mag-decision get. agad ng Oo. Okay. Then, bukod doon, syempre, hindi rin naman kasi magandang tingnan na porke gusto mo yung guy, tapos gusto ko ng guy is sagutin mo na kaagad. Parang di mo man lang siya na challenge ba? O kaya nakilala gano'n. Oo. Syempre may mga gusto rin kami na kumbaga marinig
Yung mga parang appreciation, na ang ganda mo, ganyan. Mag-effort. Kasi, Dadala pagkain. Tapos syempre naghihintay din kami nung yung sulat nga, gaya nga na yung sinabi ni Oo. Ren, yung mga love letters. Iba kaya yung pakiramdam kapag Tapos mabango pa yung yung stationary. stationary. Ganun. Mabango, papabango pa nila. Nahihilong ako minsan. Tapos yung style pa nga minsan nung ibang lalaki, akala mo yung mga words na sinulat nila dun is galing sa sarili nila. Yung pala, kanta pala. Nung kinuha. Mga lyrics lang. Pero ngayon, chat GPT na eh. Pag mag-ano, di ba? Pag ganun magalit. Malapit nga. Hindi ka na nga mag-effort, di ba? tsaka ngayon kasi, uso na rin yung parang yung girl yung nag-first move. Oo. Siya yung unang lumalapit dun sa guy. Na kasi tayo na-influensya na tayo ng ibang mga bansa na actually dati hindi talaga ganun. Walang ganun. So, yung parang old terms na ginagamit at sa ngayong panahon ngayon na may mga terms na bago na nag-evolve din over the decades or years. Mga dati merong mga kasi yung lalo na yung mga way ng sa pagliligaw, 'di ba? Meron ewan ko, 'di ba? Meron pa rin naman puppy love ngayon, 'di ba? May MU Meron. pa rin naman. May May MU MU pa rin ba? Matagal na yun. Matagal na. Gusto niyo sa inyo lang? Hindi, matagal na din. Eh, yung mga talking stage, ganun. Talking stage. Ay, hindi. Wala yun Wala dati. yun. Wala yun dati. Talking stage. So, MU lang. MU lang. Yung katulad nung kay Ren na pag naramdaman niya na gusto siya nung babae. Oo. Ako din. Kumbaga, kasama na rin yun, di ba? Yung kapag magpapalitan kayo ng sulat. Sinasabi ba yun? Parang, paano nyo nalaman na MU na kayo? Hoy, MU na tayo. Mutual Pakiramdaman. understanding, kumbaga, hindi, sinasabi din. Sinasabi, Tsaka okay. pinaparamdam din. May minsan, para kasing hindi, ewan ko, kasi mutual understanding nga, di ba? Parang, ewan ko, kasi sa iba, hindi naman sinasabi totally, uy, MU na tayo. Para kasi pag sinabi mo ganun, hindi, parang, minsan, lang yun, parang yung closeness nyo, wala namang ligawan na ganap, pero, di ba, parang Iba na. sobrang close nyo lang Parang dalawa, siya, tapos, With benefits. more than friends, pero less than lovers. oo, Ganun parang ba? tapos walang label. Ah, Kaya, MU, wala parang siyang wala label. kayong label na kayo, Mm. pero yung treatment nyo sa isa't isa, parang kayo. Para kayo. Pero nag-entertain pa rin ng iba. Yung iba wala naman talaga, totally wala. Pero ngayon, sila lang yung yung iba talaga na, ewan ko lang kung meron. Hindi kasi pag MU kasi, Ang alam ko, pag MU nung panahon namin, talagang hindi ka na mag-entertain ng iba. iba. Kasi nga gusto mo siya eh. At Oo. alam mong gusto ka rin niya. Pero wala Ah. pang aminan na nangyayari. Oo. Parang ganun lang. Kumbaga hanggang doon lang muna kayo. Kasi once na nagkaaminan na, doon na papasok yung pinaka-relationship talaga. Mm-mm. Tapos Na may masarap. courtship pang mangyari. Yeah, saka susunod yung courtship. Ano naman yung sa courtship? May mga, ginagawa ba dati na? So, Hindi na iigib ginagawa na ngayon. nagagawa. Hindi, syempre, dati yung hindi na naman namin na-experience yung, hindi ko nakalimutan ko nga yung term yung parang magsasacrifice ka na, yung magigib ka, magsisimba ka pa ng, hindi ko naman na-experience na yon. Pero syempre, dati meron tayong mga pen pal, mga phone Ay, pal, ano yun? mga ganun. Ano yung Pen pal. penpal? Naririnig ko lang. Hindi, sa akin dati, hindi naman siya. Para kasing, di ba, yung sa amin kasi dati, nung bata pa ako, parang elementary days, Naks. grade 1, grade 2 ba? Elementary. Meron kasi kami sa school yun may parang sa ibang bansa ba yun or yung susulatan, may babae doon na, kunyari ako, lalaki ako, may babae ako nakasulatan sa ibang bansa. Ibang bansa? Ibang bansa. Oo. Alas, Hala, iba bansa pa Oo, yung ano yun. tapos ang gagawin, Akala ko dito sa Pilipinas. sulat-sulat. Hindi, pen pal kasi. Depende. Depende kasi. Kasi kumbaga Global sa amin pala lang to. sa school, parang ganun yung nangyari. Nagkakaroon ng palitan, tapos may connection kayo, tapos ganun lang. May syempre yung snail mail pa, matagal pa bago dumating sa'yo. Tapos syempre hindi mo din nakita yung mukha niya. Diba? Doon yung Magugulat ka lang. Tapos sa susunod na usapan nyo, may kasama ng picture. picture. Oo. Yeah. Mga Hala, ganun. parang sa mga k-drama. nakaka-excite pala yung mga ganyang Ganun Oo, yun. kung maganda, tsaka gwapo yung kapitbahay. Nakaka-excite talaga. So, sa nun. susunod Diba? na sulat yun. So, ganun kami ka-excited nun na kapag may darating na kartero. Oo, Meron po matagal bang ano eh. dyan? Matagal bago dumating yung sulat. Pero meron namang priority mail. Pero mas expensive yun.
Ngayon kasi ngayon kasi wala nang Email na kasi excitement. ngayon eh. Email, Saka, makikita mo na pagka may mga Ang bilis kakilala. ng mga bagay-bagay parang Ayun nga, yun yung sa panahon ninyo ngayon. Lahat Online ng dating. bagay, lalo na sa pakikipagrelasyon is ganun kabilis. Kabilis. So. Swipe ka lang kung sino Oo. gusto mo. Meron din sa amin yung phone pall naman, yung sa landline, 'di ba? Ngayon Naabutan ko rin. Yung phone pall, 'di ba? Meron ganun eh. Parang ang ano naman doon, Manghuhula ka ng number. kaibigan lang yun. At saka minsan yung manghuhula ka lang Manghuhula ka ng number. Kaya binahula-sul number Yeah. na. Tapos tapos pagka maganda yung boses, Oo, kakausapin yeah. mo na. Ganun yun. Ganun na. Tapos tamang kwentuhan na kayo, taga saan ka? Tapos papagawa po, mo Tapos din yung boses mo. magbibigay ka ng ibang pangalan mo. Mm-hmm. Yeah, so Parang doon RP. doon nagkakilala si Papa at saka si Mama. Phone pal. Oo, nanghula lang. Tapos Di nagbigay matagal ng- na pala yung phone pal. Matagal Nung na. may landline. Mga 19, pa yun? Basta matagal na siya. Kumbaga yun yung naging... Nakalimutan ko na eh. Pero kasi naabutan kasi namin yun, yung phone call na yun. Parang ganun. Yung trip-trip lang. Tapos parang basehan mo, boses eh. Yeah, boses naman ang basehan mo. Ang basehan Kung gwapo yung paano kung kausap. gwapo yung boses pero pangit ang pala. Yun ang maganda. Yun yung challenge. Mystery. Tapos isa pang nagiging source niyan, yung parang medyo legit ka, medyo saseryosohin mo kapag galing sa tropa mo. Yung number, pre, maganda to, ganito, ganyan. Talaga, maganda pa. Sige. Kumbaga reto. Oo, reto. Tapos number lang bibigay sa'yo, tapos pangalan, di tatawagan mo naman, di ba? Natry ko din yun eh. Pero ang mahirap doon kasi dahil nga yun yung uso nun, marami nakapila sa telepono. Oo, syempre may katelebabad yung, halimbawa, may katelebabad yung ate ko. Ako naman, yung inaantay kong call sa akin, hindi ko ma-receive. So, yun yung mga challenges talaga pagdating sa, Grabe Pag nakaka-frustrate. kami may gumagamit, hindi ka makaka-receive. Ganun ng ka call. lang, maghintay ka lang. Hindi busy ka lang lang. siya, busy. Titindihan mo lang siya kung kailan mo ba bababayan. may tatawag din sana sa akin eh. Hindi pa siya available sa mga bahay-bahay. Sa? Bahay-bahay. Anong bahay-bahay? Hindi! Hindi. Sa bahay. Sa bahay, sariling Okay. Di ba ngayon may cellphone tayo, isa-isa lahat, di ba? Dati, yun nga, phone Isa lang. lang, Isa lang. Tapos yun lang yung tatawagan. Tapos, usually, nagkakaroon lang ng telepono nun, yung may mga carry. May Kaya nila na magkaroon ng telepono. Tapos, Another way din pala nung sobra. Another way din pala nung courtship is yung kapag dadalaw yung lalaki sa bahay ng babae. Yung isa nga sa mga way nila nun, halimbawa, kung magkaklase kayo tapos crush ka nung lalaki, pupunta sa bahay, pwede pong kay ganito, tapos hiram pag lang ako nakita notebook. na Hiram lang ako notebook. Hiram lang ako ng notebook. Yeah, ganun yung mga way ng Pakopya? pakopya, pahiram ako ng notebook mo sa ganito, pero ang totoo, gusto kanyang makita. So, So, yun yung isang susulyap lang. way, ganun. So, Ngayon kasi parang SS mas na lang. nakakakilig, di ba? Hirap na Ang mahirap talaga yung phone call talaga kasi na-experience ko yun, parang may linigawan ako. Nakalimutan ko na nung high school na din ako na may linigawan ako sa phone. Tapos yung nung nag-meet na kami, kasi sabi nila, okay maganda yan. Bakit pala? Oo. Hindi, mami din. Ano pagka-meet namin, tapos sabi ko, galing pa ako school noon, tapos nagkita kami, ganito ganyan, yung Tapos pagkakita namin, sabi ko, shucks, parang hindi ko siya gusto. Yung expectation kasi. Pagkakita na, syempre, hindi naman ako ganun kasama na, ewan ko, syempre, mahihain ako eh. Hindi naman ako ganun kasama na parang ilalagdag ko na lang, naiiwanan ko na lang bigla na hindi ko na, ginawa ko syempre, ko pa na sabi ko, sige, uwi na tayo. Uwi na kami agad. Uwi na, hinatid ko siya sa kanila. Tapos, pagkatapos nun, sumunod na araw, sumunod na araw, hindi ko na sinasagot yung Ginost phone. na. Pagkatatawag, kailangan ko lang hanapin yung sarili ko. Ngayon naman yung term naman sa Ghosting. Ghosting. Ghosting, Bigla isa kayo din sa yun. ere. Parang ganun din. Parang palagi na lang busy, ganun. Ganun yung naging naging reason ko. Pero yung ghosting kasi like totally cut off ng
Ng Diba? ano. Oo. May, Minsan, may bigla communication kayo. Nag-effort siya ng nag-effort para makuha niya yung attention mo Oo. hanggang sa yung buong time mo na naka-evolve na sa kanya, then bigla siyang mawawala. Oh. Napakasakit nun. Oh. Mm-mm. Yun, love bombing. Kaso, di ba yung love bombing, ano naman, like, yung effort talaga yung magbibigay ng gifts. Like, yung Hindi lang lahat siya ng parang sa love language. conversation. Oo. Kumbaga there's something going on na talaga dun Wow. sa ginagawa niya, pero bigla ka niyang iiwan. Yung sa love bombing din, kumbaga nasa relationship na kayo pero nadun pa lang kayo sa umpisa pa lang ng relationship ninyo. Kumbaga yung lalaki or yung babae, Papakilala pa lang. yun na kaagad yung pakilala niya na ganito siya makipag-relasyon. Sinabi niya agad? Lahat ng, hindi niya sasabihin pero ipapakita niya into actions. Na magbibigay siya ng flowers everyday. Quality time. Tapos mag-date kayo everyday. And then, nung Sagot tumaganda niya- yung relationship ninyo, biglang 360 degrees, 380. Baka 180 lang. 360. Ba't kasi nag-mat? 360 degrees, biglang nagbago yung Isip niya. Pakikitungo niya sa'yo. pakikitungo niya sa'yo. So, Oo. yun yung isa sa love bombing, which is para sa mga vulnerable na age ninyo, hindi nyo agad-agad madidetect. Mm-mm. Parang minamanipulate ka din sa mga, Kaya, no? tas sa dulo, pag nagkamali yung lalaki, biglang iulit, ay sasabihin niya, bakit di ba kita binila ng ganito? Diba? Kaya, Magiging narcissist naman na Oo, siya. naging narcissist. Mm. Na meron akong kaibigan na ayaw niya magpaligaw kasi natatakot nga siya sa love bombing. Ayun. Tapos, kasi based on experience na rin niya yun eh. So, hindi niya na-experience yung courtship. Mm. Kasi, Takot siya. sa love bombing. Kasi, Hindi niya na-experience yung courtship pero naranasan niya ang love bombing. hindi, like yung bago na, yung new guy, yung Pero may tinatawag din na breadcrumbs. tinapay. Breadcrumbing. Breadcrumbs? O nga pala. Parang ginagamit sa Parang pagprito. ginagamit Sa na. pagprito. Breadcrumbs. Isa pang Breadcrumbing. modern na term yun. Breadcrumbing. Para din Daming siyang term na yun. Kaya nga eh. Merong nilang alam eh. ghosting, Zombie. love bombing, Eh, pag tsaka zombie. Yung zombie, bigla-bigla na lang, di ba zombie namatay tapos biglang mabubuhay na naman. magpaparamdam ulit. Ay, kasi yung ghosting totally wala na. Oo, Wala na. totally. Yung zombie, bumabalik-balik Oo. pa. Eh di kaluluwa. Ikaw na kaluluwa lang. Pero ano yung sa breadcrumbing? Na-experience mo na? Hindi ko kasi masyadong yun. Hindi ako gaano familiar sa breadcrumbing eh. Parang yung crumbing is mag-e-effort sa'yo yung lalaki or yung babae. Parang magbibigay siya ng mga attention sa'yo. Oo. Yung way ng pakikipag-deal niya sa'yo is parang in a relationship kayo. Pero Agoy. Parang pero hindi Pero hindi sinasabi naman- niya din hindi talaga. Hindi Oo. naman. halimbawa, paano nga ba? Hindi ba yung breadcrumbing is paasa? Yun. Kumbaga like parang training eh. Tsaka, Yung parang, yung ititrain ka niya na i-revolve yung buhay mo sa kanya. So, halimbawa, bibigyan ka niya ng madaming attention. Parang love bombing rin. Pero yun nga, yung parang di mo na, pag hindi na siya nagbigay nung attention na binibigay niya dati, which is yung 100%, pag binaba niya na yun, like ikaw naman yung maghahabol sa kanya. Ganun, di Yung ba? pinaka-difference nila is sa love bombing, in a relationship na kayo. Kumbaga, or maaring nasa first, unang phase pa lang kayo ng relationship ninyo. Whereas yung breadcrumbing naman is, wala pa kayo sa Nagbibigay ng relationship, mixed pero signals. alam mo yung... Parang nagbibigay ng motibo. Like mixed signals Ayun. na tama. Blender mixed pala signals. siya. Yeah. Parang takot siya sa commitment. Parang ganito lang tayo Parang wala ding Actually, label. walang label. And then, ikaw naman na meron kang, kumbaga, Nabubuo na. nasanay ka na ganun yung ginagawa niya. Sabi niya Akala friends mo in lang. a relationship kayo, tapos biglang, friends Hindi zone. friends lang naman tayo. Friends lang. Diba? So, parang pakwan.
Pakwan. Yun rin yung Green flag. Pero sa loob, Oo. red Red flag. flag. New term rin Sige sa nga, ano. paki-explain mo nga yung Yung- pakwan. Yung pakwan, parang, yun nga, parang love bombing. Yung sa una, lala, ang bait-bait pa nito. Green sa labas. Pag Then nakilala pagdating sa loob, Puro red puro flag. red na. Sa inyong mga kabataan, so paano kapag meron kayong mga kaibigan na in a relationship, kayo na kaibigan, nakikita ninyo na pakwan yung karelasyon ng kaibigan nyo. So, paano ninyo sinasabi yun sa kanila? Tapos, ayaw naman nilang, ayaw nilang makinig or ayaw nilang i-live yung, karelasyon nila. Ako kasi, Ikaw, Twinkle, Consented- paano ka mag-advise? kasi ako, yung klase na kaibigan na consentidor, like sabi ko, embrace mo lang yan, mag-grow ka naman. Ayaw mo din. Padala. Kawawa naman yung kaibigan mo. Mag-grow naman siya doon. Ayun. Magla-learn naman siya ng lesson. Matagal naman. De, joke lang. Pero, sa seryosong usapan, ayun, like, sinasabi ko na lang na, iwan mo na yan, madami ka na, bata ka pa naman, madami ka pa na makikilala, ganyan. O kaya, Sabi yung kaibigan mo pala, grade school. Bata talaga yun. o kaya, sinasabi ko, i-mirror mo yung mirroring yung gagayahin mo yung kikitungan niya sa'yo. Yan. Sa akin, parang sa age namin na to, sabihin ko na parang dapat hindi mo na siya wag mo na siya mag-serious sa isang relationship na dapat hindi mo na niya iniisip yung mga ganun. Imbis na ma-stress siya sa taong yon, ilin niya yung attention niya sa ibang things na katulad ng pag-aaral, 'di ba? Parang Wait hindi kasi parang ang parang nagiging burden na siya sa'yo na parang napaparimara. Hindi naman. Napapakaya. Talaga, totoo naman talaga yun. Kapag Pagka toxic naman talaga toxic yung talaga. relationship, parang wag na. Kung alam mo na nakakasakit na sa'yo, na ka na, parang naapektuhan ka na sa mga nangyayari, itigil mo na. Gusto niya pa rin. Gusto niya yung tao. Paano mo Gusto ko sinasabi pa rin sa eh, kaibigan mo gusto ko na Sige ko. Para kasing marami ka pang makikilalang iba dyan. So same kayo ni Twinkle. Pero kung kayo yung papipiliin, halimbawa, papasok kayo sa isang relationship, mas gugustuhin nyo ba yung kumbaga standards or ways nung mga magulang ninyo kung paano sila nagligawan dati o yung sa Ngayon ninyo na. ngayon? Siguro, Sa trend ninyo ngayon? ako mixed. Kasi sa innovation, 'di ba, marami din namang good advantages yung mga ganun na pwede din sa love. Yung mas nagiging siya, easy and accessible yung social media na parang Chat-chat na lang, gano'n. ang kasi ang pag labas di ba tayo pag message, di ba, napakatagal ka yung snail mail na yun. Oo, same. Doon parang lagi kang makapag-update or pero nice din na ma-experience yung traditional na paghaharana, ganyan. Paghaharana? Or Mag-iingay sa inyo. or parang, Palisin nyo yan! tsaka yung mismong parang, makikipag parang, usap mismo sa parents. Oo. Yung Yeah, usap Kumbaga talaga. talagang damadaan talaga ng legal na oo. panliligaw. Hindi yung karamihan na usungan na tinamaan ako doon na yung malalaman nila na kayo na. Walang proper na nagpapakilala na nanliligaw po sa akin. Ganun yung na. Kumbaga hindi ngayon. pa nila nakikilatis ng mga magulang. Ganun na parang hindi pa nila nakikilalang mabuti pero ang nangyari kayo na. Parang syempre, hindi pagka ganun kasi syempre may mga magulang naman. Parang wala na din naman silang magagawa. Kayo na din naman di ba? Parang Bibigyan ng Kaya nga, panilyon. doon nangyayari minsan yung magugulat na lang yung magulang, nabuntis na pala yung anak niya. Kasal na yan. Kaya, dire-diretso na. so sa akin, bilang magulang, kapag nag-uusap naman kami ni na Twinkle, lagi ko talagang sinasabi sa kanya na kapag papasok siya sa relationship is hindi naman kami mangingialam ng papa niya. Hindi, makakwentuhan lang kami. Porket may camera. Ganyan pala kayo. Parang hindi naman ganyan po sa bahay. Yun naman. Actually, pinag-uusapan din naman namin to ni Bong na kapag papasok siya sa isang relasyon or merong gustong umakyat ng ligaw sa kanya, ang pinakagusto ko talaga, sa bahay talaga sila magkikita. Yun kasi pa rin talaga yung isa sa pinakamagandang way pagdating sa courtship or kung paano mo kikilalanin yung magiging boyfriend mo.
mas maganda pa rin na pinapakilala mo sila sa magulang. Hindi lang sa magulang, pati sa mga kaibigan nyo. Kasi Oo. gaya nga nung sinabi natin kanina, di ba? Yung friends pa rin yung magbibigay ng advice or makakakita ng minsan hindi mo makikita kasi nga in love ka. Oo. Di ba? Bulag. Kumbaga bulag, may ruweda kang ganyan. Siya lang Nakafocus lang. talaga. Siya lang talaga yan. Hindi, green flag Pero siya. may napanood ako sa TikTok yung grabe ang ganda ng relationship nila na parang ang mindset ng guy na ang panliligaw hindi lang sa girl mismo dapat sa buong family liniligawan Ah, din. Totoo Na naman yan. hindi niya lang yung girl yung kumikilala sa kanya. Mm. Yung mismong buong Yung buong family. family. Oo. Pag may gifts, kasama din yung family or kapag aalis sila, hindi man sa bahay sila lagi. Pero may chat talaga siya sa mother nung girl na Oo, yeah. meron pang oras ng susunduin, meron pag uwi. Tapos hatid sundo siya. So, Which is ang ganda. makikita mo yung Sincerity. yung sincerity nung guy Mm. doon sa babae. Babae. Lahat naman ng magulang yun talaga yung gusto nilang ma-experience nung anak nila. Kanina nga 'di ba rin may pinag-usapan tayo tungkol doon sa Ligaw. courtship, engagement, and then marriage. Oo. Pwede mo bang i-share? Hindi kasi yung sa atin para sa pagkadating kasi sa atin sa religion natin sa pagiging Adventist. Meron kasi talaga tayo may suggest talaga na sa atin na kumbaga talagang matagal talaga dapat yung yung courtship. Sunod doon yung engagement, sunod doon yung yung marriage na talaga agad. Ngayon, anong nangyayari sa atin? Ang nagiging normal, nagkakaroon tayo ng courtship na saglit. O sabihin natin medyo matagal-tagal na din sa mga dati-dati. Pero ngayon, di ba, gulo na sabi nyo, medyo mabilis na no? Parang weeks na lang. Ngayon, pagkatapos nun, nagiging kayo. Yun yung sinasabing kayo. Pagsunod nung in a relationship, matagal, di ba? Matagal. Minsan, umabot pa 10 years. Yung in a relationship, bago 12. Bago yung engagement. Bago mag-engagement or engagement tapos yung marriage na. Para kasi ang standard kasi dapat, yung courtship, yun yung matagal. Yung courtship, pagpasok kasi ng courtship, kunyari, friendship muna, di ba? Pagka nagligaw na, pagka na siya, nagbigay na ng motibo na, gusto kitang ligawan or yung proper talaga na ligaw. Yun yung time na kikilalanin nyo na yung isa't isa. Courtship yun. Actually, dapat yun. Pagka nag-courtship na, wala ka ng ibang, kumbaga pag binigyan mo siya ng chance na manligaw sa'yo, matik yun. Siya na lang. Siya lang. Ang purpose nun, yun na yung samahan nyo. Yun na yung parang mag-jowa na kayo. Na makikilala nyo yung isa't isa. Yun yung courtship. Ganun kahaba talaga dapat yun. Na kumbaga, tuloy-tuloy yun. Hanggang engagement nyo na, tapos marriage na. Sa courtship kasi, ang pinakamaganda dito, na kapag ganun yung gagawin nating isa sa buhay natin, nakikilala nyo talaga yung isa't isa No? Na kung saan, akala kasi ng iba, para sa babae lang yun, para makilala yung lalaki. Pero hindi, ang totoo, napakagandang gawin din kasi yung sa lalaki, nakikilala mo din yung babae. Anong maiiwasan kapag ganun yung ginawang standard? Malaki yung parang barrier na hindi magiging ganun ka-intimate yung relationship nyo. Kasi di ba pagka naging kayo na courtship tapos sabay kayo na, magjowa na, ang dami na nangyayari. Di ba? Diyan na minsan may nangyayari na nabubuntis na yung babae, minsan hindi mo pa masyadong kilala. Kahit hindi pa kasal. Hindi pa kasal na. Kasi jowa na di ba? Parang, pag sinabi kasing jowa na parang, sige, pwede na holding hands, pwede na mag-kiss. Parang ganun agad yung nasa mindset. Pero kung sasabihin natin courtship, ligawan pa lang, di ba? May limitation. May limitation at malaki yung may limitation, malaki yung hindi talaga pwedeng, hindi mo siya pwedeng hawakan na holding hands. Walang ganun. Kumbaga, nandun yung pagkakakilala nyo, yung intindihin nyo yung isa't isa, pero hindi siya yung katulad ng magjowa, yung treatment. Pero yung concern, yung time, nandun na. Tapos yung pagdating sa courtship na ganun, wala ka nang i-entertain na iba. Kumbaga na yun, exclusively dating na kayo. Stick to one na. Oo, kayo na talaga. Ganun din sila lalaki na ganun. Ang goal nyo doon, yung mas, di ba, yun yung sinasabi nila, para makilala natin ng isa't isa, dapat maging magjowa na tayo para makilala talaga yung ugali, di ba? Pero hindi pala dapat ganun. Dapat sa courtship pa lang, doon mo pa lang makikilala mo na siya. Kasi yung sa tagal nun, na panliligaw niya sa'yo. Pero kasi ang goal nun, para namang, ang dating kasi nun, kayo. Kasi binigyan mo na siya ng chance. Papunta na yun sa marriage
Kumbaga, malinaw yun na nanliligaw siya sa'yo. Papunta sa marriage yun, dire-diretso. Hindi yun siya nanliligaw para lang maging magjowa kayo. Kumbaga, yun na yung part na yun. No? Nanliligaw na siya tuloy-tuloy, nagkakakilala Date na to na kayo. marry. Oo, nagkakakilala na kayong dalawa. Ganun na. Tapos same din, kung sakali, 'di ba? Kung sakali na hindi talaga taliwas yung gusto nyo sa isa't isa or may mga karakter kayo na hindi nyo talaga ma-meet na maging mag-fit kayong dalawa, 'di ba? Na talagang sablay talaga sa tingin nyo, lihis sa pananampalataya or sa priority sa buhay. At least pagka naghiwalay kayo or hindi nyo tinuloy yung courtship, hindi ganun kasakit. Walang Walang nadihadong damage, walang na ano, 'di ba? part. Oo. Part. Kumbaga siguro sa ngayon kasi hindi natin kasi masyadong na-adapt kasi nga syempre na ano tayo sa yung pamumuhay ba natin. Ganito na tayo eh. Ganito na yung ano natin eh. Pero Kumbaga ito na yung trend oo, pero ngayon. yun talaga ang Masyado kang suggest makaluma. sa atin bilang isang Kristiyano na kumbaga kung papalitan natin yung as in kayo na, magjowa na kayo, sa papalitan natin na into courtship pa lang kayong dalawa. Mas maganda eh. Kasi yung intimacy tapos yung paghihintay nung both sides, 'di ba? Mas magiging mas makikita mo na seryoso talaga siya sa'yo. Doon sa time na yun, sa courtship na yun, kung sakaling wala naman, hindi talaga kaya, pwede kayo maghiwalay na maayos. Hindi katulad ng kunyari, naging magjowa na kayo. Tapos pagdating, 'di ba, away-away bati, at tapos pagdating ng panahon, o sabihin natin nabuntis pa. Pagdating ng panahon, sabihin mo na mukhang hindi talaga tayo fit sa isa't isa. Pero may anak na. O 'di ba ang hirap? 'Di ba ang sakit? Saka parang hindi na lang sa inyong problem yun eh. Sa inyong dalawa. Oo. May mga bata na rin na May involved. mababata na, 'di ba? Parang 'di ba kasi gano'n may mga gano'n na situation, 'di ba? Kunyari sabihin natin na wala naman na buo, 'di ba? Pero mas deep na yung intimacy nung nyo, relationship nyo. Sabihin natin Physically, yeah. physically may nangyari na sa inyo. Eh 'di ba pagka naghiwalay kayo tapos katapos-tapos sasabihin mo na ay hindi talaga tayo or Hindi tayo isa match. sa inyo bumitaw sa relationship nyo, 'di ba? Maghihiwalay kayo. O ang nangyari, sinong lugi? 'Di ba? May maagrabyado kapag dumating na sa part na gano'n. At usually, ang may pinaka-agrabyado na part talaga is sa mga babae. Oo, babae talaga. Kaya ang pinaka-advice talaga is yung physical intimacy is iniiwasan. Oo. Kaya pagdating sa courtship, hindi lang naman yung mag-e-effort is lalaki. Oo. May effort din yung babae na ipakita kung ano yung pinaka-worth niya or value niya Oo. at kung paano ito aalagaan ba or iingatan ng lalaking nanliligaw sa kanya. Kumbaga papakita mo din yung karakter mo kung sakaling magiging kayo na at magiging wife ka niya, 'di ba? Ngayon pagkatapos nun, yun na nga yung sabi nga yung engagement. Yun na yung sinasabi na pagka tapos na yung kunyari sabi natin na ready na kayo magpakasal, doon pala magkakaroon ng engagement. Yun yung parang sinabi natin na kayo na sabay pasok na sa marriage. So, Ganon. maganda din as Christians ang doon na ang relationship ay hindi lang sa inyo dalawa, dapat may namamagitan. At yun yung si Christ na Oo, kumbaga syempre. tinatawag nila na Christ-centered relationship na hindi lang sa inyong dalawa, kumbaga ini-involve nyo din si Lord sa inyong relationship. Yeah. At bukod doon, i-involve nyo rin yung mga kaibigan ninyo at saka yung family ninyo. Kasi malaki talaga yung impact kapag yung pamilya is kasama sa relationship ninyo. Ang ganda kayang tingnan. Kapag merong lakad yung family, kasama mo yung boyfriend mo, di ba? Ibig sabihin, ganun yung trust na binibigay nung pamilya niya sa'yo. Yan, sa takeaways. Doon na tayo sa takeaways. Sa akin yung pagkakaiba nung relationship noon at saka ngayon. Yung noon talagang pinaghihirapan yung relation, mahaba yung proseso bago pumasok sa isang relasyon, which is dun sa mahabang proseso na yun, maganda yung nagiging outcome. So mas maganda pa rin yung makalumang paraan for me. And may advantage din naman yung makabagong paraan, like pagdating sa communication. Oo. Kumbaga mas mabilis. Tsaka makakadali ka makapag-background check. Yung sa akin naman, yung parang nag-give siya sa akin ng advice sa further years pa na. Hindi pa naman kasi dapat talaga ngayon kami na mag-date. Pero
at least ngayon, nagkaroon ako ng parang prior knowledge na dapat pala ganito sa bago pumasok sa relationship or mismo dun sa relationship na mangyayari. So, hindi pala dapat mabilis yung mga dapat nangyayari. Dapat dumadaan pa rin siya sa process. So, yun. Ang natutunan ko dito is yung dapat may involvement. Hindi lang yung relationship, halimbawa yung courtship, hindi lang sa dalawang tao, kundi yung Involved din yung... buong angkan. Buong angkan. Kasama yung kaibigan. Oo. Kasi para ma-help ka nila na halimbawa courtship, yun nga sabihin, ay, nung nakatalikod ka, may may motibo na, ibang motibo, ganun. May trust na mabibigay sa yung parents or family. Sa akin yung naintindihan ko or na mas naano ko ngayon, yun nga, yung bilis ng panliligaw sa panahon ngayon. Siguro sa akin, parang lang din, ang dagdag lang din sa mga kabataan ngayon na kumbaga wag nating isipin na sa lalaki, wag nating isipin na disadvantage yun. Kasi inisip natin matagal, di ba? Para kasi syempre iniisip ng mga lalaki hanggat hindi kayo eh. Ganun kasi, pag ganun yung mindset natin or namin siguro, na kapag hanggat hindi kayo, walang kasiguraduhan na magiging kayo sa future, na magiging mag-asawa kayo. Pero dapat kasi pala ang mindset, kapag ka nandun ka na, pumasok ka na sa courtship, kayo Committed na. ka na talaga. Papunta na kayo dun. Kumbaga pinayagan mo siya na maging kayo or manligaw sa'yo. Ibig sabihin nun, may chance na siya magiging magiging forever mo. Kumbaga ganun, yung isang na dapat i-adapt natin yung way, yung courtship. Diba? Kasi kasi may book si Ellen White yung Courtship and Marriage na book niya. Doon mo malalaman yung paano yung standard, paano ba talaga tayo dapat manliligaw bilang isang Kristiyano. Kasi masarap kasi pagdating ng panahon na hindi talaga kayo, di wala. Maghihiwalay kayo ng maayos. Diba? Ganun din, kung magiging kayo, di mas masaya. Kasi ang tagal mong hinintay. Diba, nandun yung excitement. Kasi, syempre, diba, hindi naman natin maiwasan na kapag ka nagka-jowa ka na, iba yung nangyayari. Yung excitement, nawawala na. Umaabot pa kayo 10 years na magjo-jowa kayo bago kayo magpakasal. Maganda kung i-open lang natin yung, yung sarili natin sa ganung konsepto ng panliligaw. Saka, advisable din talaga na yung mapipili nating partner para same kayo ng principle, same kayo ng mga pinaniniwalaan sa buhay. Okay guys, nandun na tayo. Umabot na naman tayo sa end. Medyo mahaba-haba na naman yung discussion natin. Pero salamat. Salamat pa rin, Jack, sa pagsama mo sa amin. Ganun din sa mga ideas para about dito sa relationship. Kasi syempre, sila wala pang mga... Ako din pala. Diba? At least nagbigyan sila ng idea bago sila pumasok sa relationship. Ayun, maraming salamat sa lahat pa rin ng nakikinig sa atin. Suportahan nyo pa rin po yung ating mga page, yung mga platforms natin sa Spotify. Salamat po sa mga nakinig. Sa mga nakaabot sa oras na to. Diyan lang Grabe. kayo. Akala ko, diyan lang kayo. Tinapos nyo talaga. Oo, maraming salamat. Okay, sige, bago tayo tuloy maghiwa-hiwalay, magpaalam tayo ay pangunahan ni Sister Rain sa panalangin. Okay, so let's pray. Dakila't mapagpala po naming Ama, sa oras na ito ay pinapasalamatan ka po namin sa naging magandang usapan na ito. At nawa, Ama, ay sa amin, ganun din sa mga nanonood, ay magkaroon kami ng insights at maging advice din to sa mga papasok pa lamang sa isang relationship o mga nasa relationship na. At nawa, ipatuloy niyo pa rin po kaming gabayan sa aming mga ginagawa sa buhay, nang sa gayon ay maging maganda po ang resulta nito. At yun lang po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.